Hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back. Pag-usapan po natin ito ngayon mga sangkay. Itong Russia daw po ay naglabas na ng mga target nila. Ito po ay mga target nilang mga bansa kung sakaling magpapalipad po ng nuclear. At medyo curious po ako, no? Dahil usapang nuclear weapon ito po ay delikadong delikado. May 8 daw pong mga bansa na target ni Putin na nakaset na po sa remote, ano ba tawag nun? Remote control ba yan? Mga sangkay ng nuclear nila? Usapan po natin yan, mga sangkay. Hello, what's up, guys? Ito na nga. Ay, nako. Naglabas nga raw po mga sangkay ng impormasyon tungkol dyan. Kung ano-ano mga bansa itong target. Nakaset na po ito. Okay, doon sa kumbaga pipindutin na lang to sa mga nuclear, kusa na pong pupunta sa mga bansa na target nila. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. 1.22 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So parami po tayo ng parami. Kaya naman kung ikaw hindi pa nakakapag-subscribe, ano pa ang hinihintay mo? Pindutin nyo na po yung subscribe button ngayon din. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all na makikita lamang po yan sa ibaba ng video na to. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit sa mga nanonood po sa Facebook. Habang kayo ay nanonood mga sangka, i-check nyo po sa itaas ng video. Ito mismong pinapanood nyo, kagaya ng nakikita nyo sa screen ngayon, may 3 tuldok po dyan sa itaas ng video na to. Pindutin nyo po yung 3 tuldok, then may lalabas po dyan na show more, kagaya ng nakikita nyo sa screen. Pindutin nyo po yung show more. Okay? I hope na nasundan nyo po mga sangkay dahil napakadali lamang po niyan. Okay, ito na pag-usapan po natin mga sangkay. Ako po ay nagulat at inilabas ito ng ewan ko kasi sabi po dito, ito po yung balita. Russian TV, ipinakita daw po yung mapa kung saan itong si Putin ay magde-deploy ng kanilang missile. So, usapang nuclear po ito, mga sangkay. Ano-ano kaya mga bansa ito? Okay, bago natin tingnan ito at alamin, mga sangkay, ito lamang po ay highlight. Ano ang mayroon, mga sangkay, sa ano ba tawag dito? Parang remote control nitong mga nuclear ni Putin. Ito, mga sangkay, may tinatawag po ditong nuclear briefcase. Okay? Na lagi daw po itong dala ni Putin kung saan siya pupunta. At ayon po sa mga balita, mga sangkay, anytime pwedeng pindutin ni Putin ito. Alamin po natin. Pakita ko lang sa inyo saglit, mga sangkay, para mas maintindihan na po natin. Ayan po yung briefcase. Ayan, nakikita nyo, 2 po yan. Lagi daw po itong dala. A rare footage was shown of Putin's officers walking close behind the president carrying the nuclear briefcase. Napaka-rare daw po na itong footage. Nakitang-kita po itong briefcase na kung saan andun po, mga sangkay, ang pindutan sa pagpapalipad ng nuclear nila Putin. At para po sa inyong kaalaman, ang pinakamalakas na nuclear ay nasa Russia. Kinakaila Putin. So, delikadong delikado ito. Ayan yan. What is this nuclear briefcase? Ayan po. Ayan. Ayon daw po sa report, ang nuclear briefcase ay dinadala just in case daw po may potential na strike order. Kung sakaling may potential daw po na, kumbaga, emergency na kailangan nilang gawin ito. So, anytime pwede nilang pindutin kahit saan po silang bansa. Parang sa movie lang, di ba? Ganyan sa movie, di ba? May mga ganong klaseng movie na pinag-aagawan po nila yung briefcase or anything na pwedeng makapagpa-boom sa isang bansa o isang syudad. The briefcase, sabi po dito, ang briefcase na ito ay lagi daw pong dala ng presidente kahit saan.
Pero minsanan lang daw po ito makunan ng video. Ayan po yan mga sangkay. Ito po yun. Pinigay yung mabuti. Ayan. So, in the command section, there are two buttons. White for launch and red for cancel. Ito yun, no? White. Asan yung white? White. Asan yung white? Ito ata. Para daw po ito sa command. Tama ba? Tapos ito daw yung red. Ito daw po yung cancel. Okay. Okay, para sa inyong kaalaman, ang nuclear kaya pong, isang nuclear lang, kaya pong burahin ang isang malaking syudad. Ganyan po kalakas. Sa isang idlap lang, as in super dali lamang po mga sangkay. Kaya mas nakakatakot po ngayon yung digmaan just in case na mangyayari, no? Huwag naman po sana. Kahit po yung Russian Defense Minister ay mayroon din daw po siyang ganyan, dala-dala. So anything or anytime na pwede na lang pagdesisyonan na gawin ang pagpapalipad, pwede mangyari. So balikan na po natin. Anong mga bansa kaya itong sinasabing nandun na po, nakaset na doon sa remote nila? After US and NATO allies sent long-range missiles to Ukraine, authorizing to use it to conduct strikes against Russia, Moscow's state media has shared a new map where Russia could deploy its missiles to target enemies amid fears of a third world war. Now, according to the state TV, kasi ngayon mga sangkay, umiinit eh. Umiinit po ang NATO against Russia. Talagang may salpukang nagaganap ngayon. Kaya naman, mukhang nagpaparamdam po ang Russia na, kumbaga, don't try me. Parang ganun po ang sinasabi ni Putin. Huwag nyo kaming susubukan. Or else, ito ang mangyayari. Mainit po kasi talaga itong NATO against Russia. TV, Moscow could start supplying high-precision, better quality... okay. So, ito po yung mga... okay. long-range missiles to those nations that are ready to strike its enemies. Okay. Gets po natin. Okay. Itong mga missile, pwedeng i-deploy. Mexico. Ito po yung sinasabi po nila mga sangkay. Na sabi ni Putin, huwag nyo kaming susubukan dahil pwede naming i-deploy itong mga missile sa mga bansa na kung saan parang kalaban po ata ito ng NATO. It has released a map showing countries like Mexico, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Serbia, Iran, Yemen, and North Korea, all of who are willing to help Russia. Okay, gets na po natin. Okay, ang tinutukoy pala dito, hindi po para, hindi pala pinakita dito mga sangkay sa briefcase. Okay? Dito. Asan na ba yun? Hindi pinakita. Teka lang. Ayan. Hindi pinakita kung ano ang mga target nitong nuclear nila. Kasi napaisip nga rin ako, bakit ipapakita nila Putin yung nuclear nila? Kung saan yung nakatarget, hindi makakapaganda itong mga bansa. So, hindi pala. So, ang tinutukoy pala dito mga sangkay, ito po, magde-deploy si Putin ng mga long-range missile sa mga bansang ito ng mga kaalyado nila na willing daw po na sumama sa digmaan just in case. Sa panig po nila Putin. The latest, Russia has sent 4 vessels to Cuba, which includes the Navy's Admiral Gorshkov-class frigate and the nuclear submarine Kazan. Grabe, no? Naiiba po ito ngayon, mga sangkay, kasi noong panahon po ng World War II, si Hitler, di ko alam kasi parang Japan lang po ang mainit nun eh. Tapos, Germany. Tapos, the rest, kalaban na po nilang lahat. Pero ngayon, mga sangkay, talaga may kampiyan. Kaya, medyo delikado po ito mangyari. Cuba's foreign ministry says the ships will be in Havana between June 12th and 17th.
noting that none of them will carry any nuclear weapons and pose a threat to the region. But the move to send warships capable of carrying Zircon hypersonic missiles has raised alarm to the United States. Russia's moves come as US President Joe Biden lifted. Okay, so mga sangkay, again, ito po ang plano ng ito pong pinakita ng TV station ng Russia ay mga bansa na pwede nilang ipadala yung kanilang mga missile para umatake sa Amerika, sa France, sa UK at marami pa pong mga bansa na mga kaalyado ng NATO. So, pero itong briefcase ng nuclear ng Russia ay mananatiling sikreto kung kani-kanino mga bansa ang nakatarget. Okay, so ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment po sa ibaba. Grabe, no? Umiinit po itong mga sigalot. Anyway, bago tayo magtapos, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay, hanapin niyo po ito sa YouTube, Sangkay Janjan Daily. Dito kasi nag-upload ako ng mga video, ng mga lakad ko, mga vlogs talagang mga sangkay, mga nakakatuwang vlogs. Marami kayo may kilala dito at lalo niyo po ako may kilala. Kaya, i-subscribe niyo po ito, hanapin niyo po sa YouTube. Click the subscribe, click the bell, and click all. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.